Wala pa rin tayong matibay na pinanghahawakan na tapos na nga talaga ang digmaan dito sa Iran. Kahit na sinabi yan mga kapatid ni US President Donald Trump doon sa kanyang sulat sa Congress na sinabi niya terminated na, tapos na ang digmaan sa Iran. Pero tignan nyo to mga tol ha. Ayan no, bagong ulat lang to sa GMA May 3. Ngayon lang yan mga kapatid, no? Sabi rito, Trump says US could restart Iran strikes if they misbehave. Kumbaga banta pa lang naman to mga tol no? Sabing ganun ni Trump, kung hindi daw aayos o magpapasaway itong Iran, pwede daw ulit simulan ng Amerika ang pag-atake sa kanila. Pero ito mga kapatid, sabi nga ganun ni US President Donald Trump, tapos na ang gera. Pero ang gate ng Iran, patuloy ang tensyon. So pag-usapan natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Itong balitang panonoorin natin ay mula sa News 5 Everywhere. Samahan ninyo ako mga tol. Pwede rin kayo magbigay ng inyong sariling komento sa comment section sa ibaba. Sinabi ni US President Donald Trump na tapos na ang giyera sa Iran. Napaso na kasi ang kanyang war power sa ilalim ng batas ng Amerika. Paso na ang kanyang war power, no, sa ilalim ng batas ng Amerika. Kaya sinabi niyang tapos na. Sabi niyang ganon. Pero giit ng Iran, patuloy pa rin ang tensyon. Narito ang Express Report. 2 buwan na ang nakalilipas nang sumiklab ang giyera sa pagitan ng Amerika at Iran. 60 days. April 8 naman nang magkasundo ng ceasefire ang dalawang bansa. Pero palaisipan pa rin hanggang ngayon kung kailan tuluyang matutuldukan ang digmaan. Tulad nga nung sinabi ko mga tol, wala tayong matibay na pinanghahawakan. Dahil maraming pwedeng magbago in just 24 hours mga kapatid. Tulad nito, binigyan na natin to ng reaction di ba? Sa Fox News mga tol, ando doon yung sulat ni Trump at sinabing tapos na, terminated na. Pero sa bagong report mga tol dito sa May 3, report to sa GMA News, may kita ninyo, Trump says US could restart Iran strikes if they misbehave. So wala talaga tayong matibay na pinanghahawakan Base sa umiiral na batas sa Amerika, sa ilalim ng War Powers Resolution of 1973, pwede lang makipagdigma ang presidente ng hanggang 60 araw. 60 araw lang pala pwedeng makipagdigma ang presidente mga tol. 60 araw hanggang 2 months lang. So kung hindi niya matatapos yung digmaan na yun sa loob ng 2 months, kailangan niyang humingi ulit ng permiso. Pero ang Amerika mga tol, kung naaalala ninyo, nung nakipagdigma sila sa Iraq, inabot din ng ilang taon yun mga tol, kung di ako nagkakamali, 8 to 10 years ata, no? Natapos na yan kahapon, Mayo 1. Pagkatapos niyan, kailangan na ni US President Donald Trump na itigil ang digmaan o humingi ng paintulot sa Kongreso ng Amerika na palawigin pa ang giyera. Okay. Ayon sa kampo ni Trump, tapos na ang labanan. Yan ay para hindi na siya obligadong humingi ng approval sa Kongreso. Bagay na kwestiyon ng Tehran. Paano raw natapos ang digmaan kung may tropa pa rin ng Amerika sa Middle East? Paliwanag dyan ni Trump, hindi pa rin sila nagkakasundo sa negosasyon. Kaya sa madaling salita, may tensyon pa rin at pwedeng sumiklab ulit ang giyera. So sa madaling salita mga tol, tulad nga nung napanood natin sa Fox News, on paper, tapos na ang gera. Diniklara na rin yan mga kapatid ni US President Donald Trump. Pero hanggat hindi pa rin inuutos ni Trump na umalis yung mga tropa ng Amerikano dito sa may Gulf region, dito sa may Strait of Hormuz, may tension pa rin. No? Kasi pwedeng sumiklab ulit ang gera kung halimbawa merong mga barkong lulubog dyan. For example, tinira ng Iran o kaya Amerika tumira sa Iran mga tol. Diba? Ano yan? Automatic pwede ulit pagmulan niya ng gera. No, hindi pa rin tapos ang tension. Muli naman nag-alok ng ceasefire ang Iran, kaya ang pandaigdigan presyo ng krudo bumaba. Mula $126 kada bariles nitong Webes, bumagsak ito sa higit $101 ngayong araw. Kita nyo no? Hindi nakabase sa production mga tol ng langis ang pagtaas at pagbaba ng presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Dun pa lang sa anunsyo. No, advance sila mag-isip pag nakikita nilang may tension, tataas yan. Pag nakikita nilang humuhupa tension, bababa yan. So hindi sa production sila nakabase, no? Doon sa tension sa nangyayari. So dahil sa pag-aanunsyo ng Iran ng panibagong proposal, bigla silang bumaba, no? Tuloy natin mga tol.
ngayong araw. Ang problema, hindi naman tinanggap ng Amerika ang alok na ceasefire ng Iran. Yun Kaya lang. hanggat magulo pa ang sitwasyon ng dalawang bansa, apektado pa rin ang pandaigdigang presyo ng krudo. Pero dito sa Pilipinas, sigurado nang muling tataas ang presyo ng petrolyo matapos ang 3 linggong rollback. Maasa pa ba tayo mga tol? Nasa Pilipinas tayo eh. Imagine mga kapatid yung mga presyo ng gas sa ibang bansa. O tingnan nyo kung paano nila nagagawa yun. Bakit hindi natin nagagawa rito sa Pilipinas? O kayo na sumagot. Ayon sa industry sources, 2 piso hanggang 3 piso ang posibleng dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Sa kuryente nga lang, o tignan nyo presyo mga kapatid ng kuryente sa ibang bansa, sa mga kalapit nating bansa. Bakit sila nagagawa nila yung ganun kababa? Bakit sa atin hindi? Pahirapan. Napakarami tignan nyo yung bill ninyo. Tignan nyo kung ano yung mga pinagpatong-patong doon na mga sinisingil sa ating lahat. Piso hanggang 2 piso naman sa kada litro ng diesel. Nagbabalita mula Diba? Dito sa Pilipinas, kumbaga parang nasasanay na tayo sa ganyan eh. Pero hindi tayo dapat masanay. Kailangan makuha natin yung better living natin eh. Diba? Kaya nga sabi, ito paulit-ulit ko na ito sinasabi nitong mga nakaraang reaction video natin. Panoorin nyo yung ibang nasa ibang bansa, mga tol. Pag pumunta ka daw doon, makikita mo kung ano ang nawawala sa ating mga Pilipino, kung ano yung ipinagkakait sa atin. Kita nyo mga kapatid, yung ating mga mabubuting tagalingkod bayan, kapag nagkakasakit, nagkakandara pa sila pumunta ng ibang bansa para doon magpagamot kasi alam nilang walang kwenta yung pagamutan dito sa Pilipinas. Ba't di nila inaasikaso? Sila yung may kapangyarihan dyan. Diba? Sila yung mga mambabatas na pwedeng umasikaso dyan. Ba't di nila ginagawa? Diba? Kasi pag nagkakasakit sila, hindi naman sila tinatamaan eh. Sumisweldo sila ng malaki. Diba? Napakaraming manggagawa. O yung Mayo 1, mga to, Labor's Day, diba? Napakaraming manggagawa ang nagtatrabaho ng maayos pero hindi sa patangkita. Samantalang yung mga hindi naman pumapasok, eto alam ko na kung sino yung taong tinutukoy doon. Kung sino yung napakatagal nang hindi pa pumapasok mga tol. Ano yun medyo kalbo. Hindi pala medyo kalbo, kalbo talaga yun. Ang tagal na daw absent mga tol pero sumasahod. Ang tindi nun mga tol, yung sahod nun magugulat ka kung magkano. Diba? Samantalang tayo, eto namumblema tayo mga tol. Taas ng presyo ng gasolina, taas ng presyo ng kuryente, nagkakagulo sa Middle East, kahit malayo tayo, damay tayo. Kita nyo yung mga problemang kinakaharap natin. Napakatindi. Tapos eto sabi ni Trump, pwede daw ulit umatake ang Amerika, pwede daw ulit sila mag-restart. O anong i-expect natin pag nangyari na naman yan? O di panibagong dilubyo, ano na naman yan? Ay naku po. Anyway mga kapatid, pwede ka magbigay ng komento sa ibaba, pwede ka magbigay ng iyong saloobin. No? Comment ka na lamang mga tol. Hanggang sa muli.